What's up? What is up? So ngayon, kakatapos ko lang mag-change oil actually sa ating motor. Ito, pakita natin. Ayan, kung kakatapos na mag-change oil, so napainit ko na kahit paano yung makina niyan, napaikot ko na. So ngayon, gusto ko lang i-video itong pagkakataon na to, no? Kasi, ito, I guess, wala pa yatang nag-share nito sa Facebook or sa YouTube. Wait lang. Yeah, so kinuha lang natin yung susi. At ayun nga, ang gusto ko lang i-share ngayon is ito, kung paano nyo malalaman kung kailangan kayo mag-change oil na. So, in short, mamamonitor nyo yung kung ilang odo na lang bago kayo mag-change oil. May na-share na si Sir Mel patungkol dito, pero sa NMAX niya ito sinabi o ginawa. No? So ngayon, wala pa akong nakikitang gumagawa nito sa Click. So far, kung meron man, hindi natin alam. So, hindi natin intensyon na gayahin yung content nila. Pero ngayon, share natin yung nalalaman natin dito. So, syempre, kailangan natin i-open. Para malaman nyo lang, simple lang, sabay nyo lang ito pindutin. Okay, nag-blink na. Nag-blink na, so, select lang natin. Susunod dito, ayan, change oil. Ito, dahil nga kakatapos ko lang mag-change oil, 4,000 odo nakaset siya. Sa iba, kung mayroong mga duda man dyan, pwede natin iset siya ulit, ano? Iset natin ulit ito para makita nyo. Kanina 4,000 odo, ngayon siset natin ito ulit ng, let's say, 5,000 odo. 5,000 odo kilometer bago mag-change oil. So, set. Nakita nyo, nakaset na siya 5,000 odo. Kanina, naka 4,000 siya. Ngayon, tignan natin. So, let's go select. Ayan, 5,000 odo. So, ang mangyayari kasi dito, countdown ito, no? So, kapag habang tumatakbo, kuwari, nakatakbo ka ng 100 kilometers, magiging 4,900 ito. Ganun lang. So, hanggang sa mag-zero siya. Kapag nag-zero na siya, lalabas na yung change oil na yun. So, baguhin natin to dahil hindi tayo magpa 5,000. Nakaset tayo ng 4,000 odo dahil sa langis din na ginagamit natin. Ano? I guess okay naman to. Sa langis na yun, nakahabulin tayo na 5W40. Fully synthetic na habulin. So, 4,000 odo ginagamit yan. Okay pa naman. So, syempre may item pero hindi siya nababawasan. Ayan. Pakita ko lang. Ito lang yung langis kasi. Ito yung pinagsalinan ko ng langis. Okay, yung buti ay ayan na, 800 ml o 0.8 liters. So, ito. Yung laman niya. So, halos mapuno. So, may konting laman pa siya ng that time. So, ayan. 800 puno. Kaya lang ito nakalabas dahil nag-change na rin tayo ng gear oil natin. So, dito natin inilagay. So, konti lang naman yun. Ngayon, konting tip lang sa gagamit ng langis. Siyempre, may mga langis na Jaso MA, MA2, MB. So, sa scooter, palagi pong MB ang pipiliin natin dahil may mga anti-friction ng MB. So, kaya mas smooth yung takbo ng engine kasi more on friction talaga sa ating mga scooter. Yung mga MA or MA2 is ginagamit siya sa mga clutch type. Also, although pwede naman gamitin yun o okay lang, pwedeng isa lang sa scooter pero syempre mas wala siyang hindi siya naglalaman ng 4 friction. So kasi ang ginagamit ang MA para sa clutch na sa mga wet clutch na manual. So yun yung purpose nila. More on gear lang naman sila talaga. Tsaka yun yan sa clutch. Kaya MA or MA2 para sa clutch sa mga manual and MB Jaso MB sa mga scooter. That's it.